lang ba ang puhunan ng ahente or ng broker? Good morning, good learning everyone. This is your Kuya Francis and I'm your Kuya Broker. Mga ka-property, naniniwala po ba kayo na laway lang ba ang puhunan ng ahente or ng broker? Sa video natin today, i-share ko sa inyo kung ano ang mga expenses para makakuha ng buyer ang mga ahente or ang mga real estate broker. Number 1, bago po kami makapag-meet at i-assist sila, nag-aral at napuyat po kami para dumami ang aming knowledge at pumasa sa PRC para magkaroon ng professional license. PRC exam po ito. Hindi po paalam-alam or nagmamarunong lang sa FB group. Mga ka-property, hindi po biro ang gastusin sa pag-aral sa real estate. But sa tuition fee, kailangan mong magbayad at magpatuloy na mag-aral or CPD para makarenew ng PRC license. Sa mga mahal po naming buyer, ang aming experience at kaalaman ang tutulong sa kanila para maprotektahan sila at makapag-recommend po kami ng bahay or property na magugustuhan nila. Kaya bukod sa in-inquire nilang property sa amin, may mga iba pa kaming property na ipapakita sa aming buyers. Number 2, kailangan mong may sasakyan pang tripping. Parang love life, kailangan mo ng sasakyan para marating ang destiny mo. Sa traffic po ngayon, necessity na po ang sasakyan para makapag-tripping ka ng client. Noong nagsisimula pa po kami sa real estate, we were blessed na karamihan po sa client namin, pinapasakay po ako. And I'm very thankful po sa aming mga buyers, sa kanilang blessing, sa aming pamilya, at sa pamilya ng aming mga ahente. Kaya kasama po namin kayo lagi sa aming prayers na patuloy po silang i-bless ng ating Diyos. Pero sa panahon ngayon, bibihira na po ang mga buyers na nagpapasakay ng mga ahente. Kaya kung nagko-commute ang broker or ang ahente, hindi niya maipapakita ang iba pang mga property na baka yun pa po ang bagay sa gusto nila at sa budget ng buyer. Kaya karamihan po, pikit mata na lang po sa car loan para makabili ng sasakyan. Number 3, gastusin sa fuel or fuel expense. Sa mahal ng gasolina ngayon, minsan gusto mo pang magpakarga ng emotional support kaysa sa fuel. Pero sige lang, para sa client at pangkabuhayan, go lang po. Full tank kayo, fasting po bukas. Kaya mga ka-property, hindi po biro ang gasto sa fuel para sa pag-assist at pagpapakita ng iba't ibang property sa aming mga buyers. Number 4, bayad sa ads at marketing expense. Parang sa love confession po, kailangan lakasan ng loob at may budget. Mga ka-property, hindi po biro ang gastos sa ads at marketing. Kailangan mong mag-budget ng 6 to 7 digits per year para maging effective kami makakuha ng clients. Number 5, expenses sa mga gadgets, sa paggawa ng video at pagkuha ng magandang pictures. Mga ka-property, dahil ang pagkuha ng client ngayon ay through internet na, kailangan namin bumili ng magandang camera at iba pang magandang gadgets para maging maganda at malinaw ang mga pictures at mga video na pang-post namin sa aming mga ads. Kailangan po namin magbayad ng video editor, cameraman, scriptwriter at FB ad manager. Number 6, bayad sa permits at licenses. Yes mga ka-property, dahil ang real estate ay isang business at isang profession, kailangan pong may business permit, nagbabayad ng tax sa BIR at nagre-renew ng PRC at DHSUD license. Sa aming mga buyers, mahal po namin kayo. At bilang isang business profession at milyon-milyon po ang involved sa real estate, ibibigay po namin ang aming best na kaalaman at experience para kayo ay maprotektahan at matulungan silang mahanap at mabili ang kanilang dream home. Kaya nais po namin ipaalam na hindi lang laway ang aming punan sa real estate business. Kaya masakit po sa amin na pag nagustuhan na ng buyer ang bahay, ay biglang magdadala ang kamag-anak na mag-aahente. Or worse, ay ibabypass pa po kami at magdediretsuhan ang buyer at ang seller. Hindi lang po puso namin ang masasaktan, kasama po ang oras, effort at mga gastos para ma-assist sila. Tandaan po natin, nakikita po ng ating Diyos ang lahat ng ating ginagawa. At pagpapalain po tayo ng todo kung tayo po ay magre-respeto sa kanya-kanyang profession at kung tama po ang ginagawa natin. Again, this is your Kuya Broker. God bless po sa ating lahat.